Ang General Trias ay itinatag noong ika-13 ng Disyembre taong 1948. Ito ay kilala noon sa tawag na San Francisco de Malabon bilang pagkilala sa patron na si San Francisco ng Assisi. Ang Malabon naman ay nagmula sa salitang labong na siyang madalas na gamitin ni General Trias. Ano po yung nalalaman nyo dito po sa General Trias? Ang nalalaman ko dito, ang naging mga officials dito ay nagmula sa mga angkat ng na Sarayba. Tropa Sarayba yan. Naging gobernador at naging mayor, naging congressman. Tapos sumunod niya, mga tropa naman ng Iloilo. Naman naging mayor, yung mga naging anak nila naging mayor din. Yung mga yan ang isang politika yan. Paano po yung yung mga niyo po dito, mga tradisyon po? Ano po yung mga tradisyon ginagawa dito na simula po pagsilang niyo po ginagawa niyo na po? Dito nagkakaroon ng mga pesta-pesta, nagkaano rin sila ng mana araw na kung ano yung mga ginagawa nilang tawag dito yung sumusunod sila sa mga yung pabasa ng traditional yun. Ano po yung sinasabi niyo po na struktura po dito dati? Ang struktura nung araw dito, wala pang simentado, puro lang, top road lang. At saka ang kalsada rito, medyo maliit pa, hindi yung malalaki na. At talagang bata pa lang po kayo. Tubong po kayo? Tubong General Trias po kayo? Dito na rin ako. Saka may mga punong akasya nung araw yan. Yan, wala na, di ba? Natumba na namabagyo. Parang modern na yung dati yan, akasya yan. Dito pa sa simbahan, wala. Simbahan naman, hindi naman na nagbago yan, pero ganyan na rin talaga yan. Ang simbahan ng General Trias o kilala sa tawag na St. Francis of Assisi Parish Church. Ito ay itinatag ng mga Franciscans taong 1611. Taong 1880, nagkaroon ng lindol sa bayan kung kaya't naapektuhan ang estruktura ng simbahan. Dahil dito, simula taong 1881 hanggang 1991, iniayos at pinaganda ang simbahan. Taong 1991, itinalaga ni Bishop Felix Perez ang simbahan bilang isang simbahang Katoliko. Ano pong nalalaman niyo po dito sa simbahan ng General Trias? Ang alam ko dito, about 1960, ito po ay walang bakod, walang miskin na mga bagong gawa ngayon, mga silyang yan. Sa ngayon na lang po yan, ito, pasok ng 2000, saka nagawa yan. Makikita nyo dito sa litrato na to, totoo nga na yung harap ng simbahan, kanina, na-interview natin si tatay, is hindi pa ganun ka-modern nung panahon at dati pala siyang bitayan. So ngayon nandito tayo sa kinatatayuan natin na ito mismo. Ito ay isang bitayan noong unang panahon kung saan binibitay ang mga taong nagkakasala. Ngayon,
tinatawag na ito ngayong Rizal Plaza dahil sa pagkilala kay Rizal bilang ating pambansang bayani. Dito, makikita natin na nakatala ang kasaysayan ng lungsod ng General Trias. Nandito rin ang mga bantayog o mga bayani na naglingkod at nag-alay ng kanilang buhay para sa General Trias. Sa parte naman na ito ng plaza, makikita ang monumento ni Rizal. Andito tayo ngayon sa tapat ng monumento ni General Trias, kung saan matatagpuan malapit lamang sa simbahan rin ng General Trias. At kamakailan lamang ay ginunita ang araw ng kanyang kamatayan noong January 22. So ngayon, makikita nyo sa aking tabi ang bahay ng kapatid ni Padre Mariano Gomez na si Maria Dolores Gomez Trias, na siya namang ina ni Mariano Trias. So, andito tayo ngayon sa bahay kung saan pansamantalang nanirahan si Andres Bonifacio na magtungo siya dito sa Cavite. Ayan, Kuya Norby. Ano po yung nalalaman niyo po dito sa General Trias? Yung tradition po, kaugalian? Kaugalian dito yung unang-una, yung namumuno yung kabutihan ng ating mahal na mayor. Tradition nila yung December, yung mga Balenciana Festival, yung mga iba-ibang banda na meron silang talaga inaabangan ng tao. Baga sa ano yung nakatatak na sa isipan ng tao. Taon-taon niyo pong pinipili talaga. Hindi na nagiging mabuti nilang pinuno. Yun ang para sa akin magandang laging sabihin natin abangan ng tao na hindi naman talaga pumapansin. Kahit na hindi tubong gentrisenyo si Artemio Ricarte, siya ay nanirahan sa General Trias mula sa taong 1870 hanggang 1900. Siya noon ay isang superintendent ng primaryang eskwelahan sa bayan at nahalal siyang kapitan general noon sa Tejeros Convention. Noong ika-31 ng Agosto 1876, siya ang nanguna sa pag-atake sa mga Espanyol at ito ang naging unang matagumpay na laban sa mga Espanyol sa panahon ng Revolusyonaryo. Luis Biminda Saria Broas. Ang pangalan ko. Pero ang ano ko, Ricarte talaga ang tatay ko. Kasi ang tatay ko, ang pangalan niya, Domingo Saria. Ang middle initial niya, Ricarte. Kaya ako Domingo Rick Saria dahil may kapangalan siyang Ricarte, yung Domingo Reyes naman. Hindi pareho letter R. Kaya yun, ginagawa niya Domingo Rick Saria. Kasi alam ko, siya, kaya hindi kilalang bayani yan Hindi niyo napapansin? Mga Mabini, mga General Trias, kasi parang hindi siya kilalang bayani. Kasi alam mo kung bakit? Yan ay pinasusuko sa benderang Amerikano. Talagang hindi siya sumuko. Hindi siya, marami siyang yung ibang mga general na hindi humalik sa banderang Amerikano, kaya hindi siya kilala Hindi kilala pangalan niya, maski tingnan niyo sa mga bihira ang masasabing General Ricarte. Pero kaya hindi siya kilala dahil siguro, yun ang pandama ko na kaya siya hindi kinilala dahil talagang hindi siya sumuko sa banderang Amerikano. Pero lahat ng bayani na sumuko
Tignan mo, lahat ng bayani niya kilala. Oo. Ano po ba yung mga ano nyo dito? Mga kaugalian nyo po dito sa General Trias po? Eh Yung nga mga lang, tradisyon po, kunyari po mga festival, yung mga ay hindi, ganon. pagka July 31 lang, nagpaparadang eskwelahan, yung GARMS, sila, kasi yung eskwelahan na yan, ipinangalan sa kanya. Dahil siya diyan nakapagturo. Teacher yan eh. Si Ricardo po. Mm-mm. Kasi talaga alam mo ang ano, nakakayang ikwento, no? Pero ang tapang daw niya. Matapos. Tapang. Sa tingin nyo po, ano po yung naiambag ng gentry sa kasaysayan po ng Pilipinas? General Trias yun eh. Opo, General Trias. Basta ang alam ko lang ngayon eh, dahil naging siya ng katipunero, di ba? Naging miyembro siya. Tapos yun nga, siya ang naging father of the Philippine Army eh. Pero bihira nakakaalam niya. Opo. Bihira. Pero nakita mo lang nandiyan sa kung yun lang tiya ko 98 years old na, yun ang nakakaalam lahat eh, yung bahay na malaki dyan. Yun ang nakakaalam. Wala na, hindi, na siya, yung ulianin na, hindi na niya. Lumutin na po. Tsaka hindi niya na wala na, pagka nga ako tinatanong ditong tungkol dyan, meron akong binigay ko sa kapatid ko, dahil parang ayoko nang, ako inaanyayahan pagka magbibigay ng award dyan sa munisipyo. Parang sabi ko, ayoko na, mahina na ako, hindi na ako, 82 na ako eh. Sabi ko, sa iba na lang apo. Pero itong buong mula dyan sa Barangay Hall, hanggang dyan sa kanto, yan yung lupain ng mga Ricarte yan. Yung mag-asawa, yung asawa niya Kasi ang kanyang asawa, Manuela, ang pangalan. Nagtataka nga ang mga anak niyan kung bakit yan tinapos sa Guam. Yung tinapos sa Japan. Pero nakakabalik din dito sa Pilipinas na hindi nila namamalayan, hindi nila nalalan. Kasi matapang nga eh. Nagkaroon siya, siya sa nagtayo pa ng parang restaurant niya doon sa Japan yata yun. Kayo naman po, bilang mamamayan po ng Ayun nga. General Trias, ano po yung talagang maipagmamalaki mo po na Ginawa niya. Ito isang kasi mamay talagang, ng General kaya Trias? ipinagmamalaki ko ang katapangan niya dahil talagang siya lumaban, hindi siya sumuko. Yun ang maipagmamalaki ko sa kanya. Kaya pagka may mga narinig kayo yung salitang Ricarte, kasi pag sinabing salitang Ricarte, talagang may paninindigan. Isa talagang sinasabi niya. Hindi siya basta sumusuko. Pag sinabing, salitang Ricarte yan, yun, ibig sabihin noon yun, talagang matigas ang paninindigan niya, hindi siya basta sumusuko sa At saka kinukwento ng tatay ko noong araw, ewan ko kung inilalagay niyo dyan sa history, nakakahiyain eh. Yan daw noong sila galing Japan, nagturo yan sa Japan eh. Di bumalik sila sa Pilipinas, nagkaroon ng digmaan, di ba? Yan daw noong dumating sa Pilipinas, meron daw isang lugar na pinag-usapan sila noong mataas na katungkulan sa Japan, na pagdating sa Pilipinas, pag tinaas ang banderang banderang Hapon, nasakop tayo ng Hapon eh. Itataas din ang banderang Pilipinas, kasama siya. Kalahin mo, ang banderang Pilipinas daw nasa kalahatian laan ng flagpole iniligay ng mga Hapon, at ang Hapon nang itinaas, yun daw inakayat niya ang flagpole, itinaas na banderang Pilipinas. Talagang akala ng tatay ko kasama noon eh. Kasi, kumbaga first apo tatay ko anak ng anak, gano'n. Yun daw inakayat yung flagpole, itinaas yung banderang Pilipinas. Hindi ito pinag-usapan natin sa Japan, ang pinag-usapan natin pantay ang pagtataas ng banderang Pilipino. I will stay in my motherland to the last.